Deuteronomy 34. Joshua 24. Judges 21. Ruth 4. First Samuel 31. Second Samuel 24. First King 22. Second King 25. First Chronicle 29. Second Chronicle 36. Extra 10. Nehemiah 13. Esther 10. Job 42. Psalm 150. Proverbs 31. Ecclesiastes 12. Song of Solomon 8. Isaiah 66. Jeremiah 52. Jeremiah, Lamentation 5. Ezekiel 48. Daniel 12. Hosea. 14. Joel 3. Amos 9. Obadiah 1. Jonas 4. Micah 7. Nahum 3. Habakkuk 3. Zephaniah 3. Haggai 2. Haggai. Zechariah 14. Malachi 4. Okay. New Testament. Matthew 28. Mark 16. Luke 24. John 21. Act of the Apostle 28. The Apostle. Romans 16. 1 Corinthians 16. 2 Corinthians 13. Galatians 6. Ephesians 6. Philippians 4. Colossians 4. 1 Thessalonians 5. 2 Thessalonians 3. 1 Timothy 6. 2 Timothy 4. Titus 3. Philemon 1. Hebrews 13. James 5. 1 Peter 5. 2 Peter 3. 1 John 5. 2 John 1. 3 John 1. Jude 1. Revelation 22. Okay. Thank you, Lolo. Okay, so good afternoon po sa lahat at welcome po sa ating Bible study. So yun, maganda na nare-review ulit sa atin yung 66 books at basahin po natin lahat iyon. Okay. Sige, Tol. Pwede na. Sige, yun, good afternoon. So, mag-start na tayo, no? Kanina nag-announce naman na tayo, sa Luke pa rin tayo, Luke chapter 1. Try nating
i-tackle yung from 26 to 38. So, but before, bago magsimula, muna tayo, magdasal muna tayo. Panginoon, salamat po Panginoon na tunay na wala po kaming ibang mapupuntahan kundi ang iyong salita. Ito lang po ang aming daungan, Panginoon, sa aming paglalakbay sapagkat ang iyong katotohanan ay siyang aming magiging anchor, Panginoon, upang hindi kami maligaw ng landas. Salamat na sa iyong paghahayag ngayon, bawat isa ay matututo sa bawat talata ng iyong salita. At ito ay sa pamamagitan ng pagliliwanag ng Espiritu Santo na nasa Kanya na iyong iniligtas, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na may gawa ng lahat ng ito. At sa iyo lamang kami kumakapit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So okay, mag-request lang ako nung magbabasa from 26 to 38. Then after that, try nating pag-usapan yung bawat talata. Baka meron tayong ma-share sa bawat isa para magpalakas, palakasin ang bawat isa na nasa iglesia. So, pakibasa Ate Jamie. Ate Jamie. Sige. So, Luke chapter 1, verse 26. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinawag na Nazareth, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambayanan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki. Bagamat siya'y matanda na. Ito ang ka-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari." At sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. So, yun. Blessed be the reading of God's Word. So, una, i-acknowledge muna natin yung si Lolo Myong. Kanina, tinitingnan ko yung sa app and walang mintis yung pagkakasunod-sunod tapos yung bilang ng chapter na meron yung book. So, si Lolo Myong yung mga tipo na hindi maniniwala na may pang karagdagang chapter ang Juan. Hindi siya maniniwala na merong John 24. Ay ilang chapter ba ang John? Lolo Myong, ilang chapter po ang John? Kalimutan ko So, ayan. So, you see, importante talaga ito at pagpapakita rin kung
ang bawat isa ay enthusiastic ba sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Though hindi naman dito na nalalaman, no, kung talagang isang tao, kumbaga hindi naman talaga sa pagbabasa lang ng Biblia at alam na natin yon at hindi naman iyon lingid sa atin na, no. At lahat ng ginagawa natin ayon sa salita ay dahil sa kagagawa ng Diyos. So, okay. So, I hope yung bawat kasama natin, no, even yung nasa live, no, ay nanonood, nakikinig dahil siya ay binuhay ng Diyos, no? Walang ibang dahilan, no, ng kanyang pagsali, ng kanyang pakikinig, hindi dahil ito ay kalooban ng Diyos para sa kanya. Marahil marami siyang gawain, pero talagang nag-set aside siya ng time, no? Yung walang ibang rason, no, kundi ang matuto, no, at kilalanin ang Diyos, no, sa kanyang salita. So, verse 26, so yun yung sisimulan natin, no? So, natapos na natin yung pagbubuntis, no, ni Elizabeth, na siyang naganap nga, no, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. So ngayon, ito naman ay panibagong tagpo, at sana sa bawat tagpo na nakalahad sa salita ng Panginoon, gaya ng sabi ni Rael, no, maintindihan siya, nawa ng bawat isa yung implication ng bawat talatang ito, no? At yun sa atin ay magiging tool, no, not just tool, pero ito ay magiging buhay para sa atin. Kasi nga siya ang tinapay ng buhay, ano. At siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang somehow katagpuin, no, yung kanyang kalooban. Though not perfectly, no, hindi naman natin tinuturo na nape-perfect natin yung kalooban ng Panginoon. So, kasi meron lang isang nag-perfect ng will ni God, and that is His only begotten Son, ang kanyang natatanging anak, no? Ang anak ng Diyos, no? Kilala natin siya bilang ang ating Panginoong si Jesucristo. So sa verse 26, no, simulan na natin. Nang ika-6 na buwan, so ano ba to? Saan to nagpe-pertain? Sinong nakapag-aral ng ika-6 na buwan? So, is it June, no? Kasi 6 month, or pang-6 na buwan ng pagbubuntis ni sino ba? Elizabeth. So, sinong pwedeng magano sa atin para iisa tayo ng pag-iisip? Or ako ngayon ko lang rin na ano, no, nung binasa ko kanina, hindi ako masyado not much of a detail, no. Pero I hope yan, kaya nga ako nagtatanong kasi baka merong isa sa atin, ano, na nakapag-aral nito. So hindi ako magbibitaw kasi ako rin medyo nalilito, no. So kung ito ba ay ika-6 na buwan or okay yan, si Rael. Yun, hindi ko lang alam kung 6 month talaga siya ng taon, pero sigurado ito na ika-6 na buwan mula nung nabuntis si Elizabeth. Yes, and kaya nasabi ni Rael yun, na sure yun kasi yun yung nakalahad sa mga previous verses, ano. No, so pang-6 na buwan ni Elizabeth. At ito ang ating pinag-uusapan ng mga panahong iyon. Ito yung naganap sa verse 26. Sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Okay? So ito yung setting, and ano yung meron sa setting na to? Anyone from the group, ano yung meron sa setting? Nazareth, Galilee, or Nazareth of Galilee. Baka merong nakapag-aral, no? Ano ang meron sa Nazareth ng Galilea? Okay? Or okay, sige tol. Sige, sa
base lang din sa pag-aralan ko, itong Nazareth, kasi na-mention siya sa verse 1, no? Ay isang bayan ng Galilee na tinatawag na Nazareth. Kasi nung time na nagsisimula din kami dito sa Luke 1, na nabasa namin yung lugar na Judea. Tapos doon nalaman namin na ito yung dating Juda na naging Judea pagkabalik ng mga Israelita mula doon sa pagkabiyag nila sa Babylonia. Kasi yung Northern Kingdom tsaka yung Southern Kingdom, yung Israel tsaka yung tinatawag na Juda, nawasak na yun eh. So pagbalik-bali, yung natitira na lang talaga, yung doon na lang talaga sa Juda. So pagkatapos nun, tinawag siyang Judea or Land of the Jews, parang ganon. Kaya tinawag silang Judeans. Ngayon, ang nangyari, itong Judea is dito siya sa pinakababa, yung location niya. Then yung gitna, yung dating Israel na Northern Kingdom na hati sa dalawa, which is Samaria tsaka Galilea. So yung Samaria, yun yung sa gitna, yung Galilea, yun yung sa pinakataas. Tapos, ayun, na-mention ko lang yun para maging review sa mga kasama natin about dito sa Galilea. So, nasa pinaka-northern area siya. Ngayon, itong Nazareth is, yun nga, isang bayan sa Galilea. Now, yung mga verses na pwede nating mabasa patungkol dito sa Nazareth is, yun nga, ito ay, lugar kung saan po lumaki si Jesus, no? Dito nakatira si Joseph at si Mary, ayon nga din dito sa Luke, no? Ngunit si Jesus ay ipinanganak po sa Bethlehem. Okay? So, ipinanganak po si Jesus sa Bethlehem. Ito kasi minsan nalilito tayo dito, saan ba pinanganak? Ano yung Nazareth? Ano yung Bethlehem? So, bigyan lang natin ng kalinawan yung lahat ng iyon. Again, Nazareth is nasa Galilea, sa taas. Bethlehem is nasa Judea, sa Jerusalem. Okay? Pero pinanganak po si ang Panginoong Hesukristo doon sa Bethlehem, doon sa Judea or sa Juda. Bakit po nangyari 'yon? So, kasi doon kasi inabot or yun talaga ang kalooban ng Panginoon na doon ipanganak. Pero kung humanly speaking, doon po inabot si Mary nang papunta po sila sa Bethlehem upang magpatala. Yung natatandaan niyo po ba yon, yung bakit importante yung genealogy, 'di ba, napag-aralan natin 'yan. Bakit pumunta doon sila Joseph? So babasahin po natin 'yan sa Luke. Luke chapter 2 verse 4 hanggang 7. Tingnan natin yung 4 hanggang 7. Basahin natin. Umahon din si Jose mula sa Galilea. Take note mga kapatid. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea. Okay, na-imagine nyo na po. Sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David. Kumbaga, magpapatala. Pa-register ba? Na? Natandaan nyo na po yon? Upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Okay? And then samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So, Bethlehem po siya inabot. Now, pagkatapos po noon, bumalik sila sa Nazareth at doon po lumaki ang Panginoong Jesus. Mababasa natin yan sa Luke chapter 2 pa rin, verses 39 hanggang 40. Basahin ko lang po sandali. Nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, kasi nga po yung mga panganay po kasi inihandog nila yan sa templo. Napag-aralan na rin natin to. Yun po ay bilang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kasi 'di ba mula nung sa Ehipto, inilabas sila ng Panginoon. 'Di ba nagsindamatay po yung mga panganay na wala po yung dugo. Tapos sabi ng Panginoon, dapat kasi sa akin din yung mga panganay ninyo. At dahil doon, every time na magkakaroon kayo ng panganay, pupunta kayo sa templo, maghahandog kayo ng bilang parang kapalit doon sa anak na panganay. Na-discuss na natin ito mga kapatid. So ito po yung binabanggit dito sa verse 39. Nang magampanan na nilang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik na sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang
Nazareth. At 40, at lumaki ang bata, lumakas na puno ng karunungan at sumasa kanyang biyaya ng Diyos. So Nazareth is a place kung saan po naninirahan sila Joseph at Maria, at doon din po lumaki ang Panginoong Jesus. Now, another information, ang Nazareth po ay lugar na kinakamuhian ng mga Hudyo. Okay, kinakamuhian po ito ng mga Hudyo. Ngunit, pati po yung mga Galileans or yung mga taga-Galilea, ano rin po sila, may ganun din pong pagkamuhi sa mga taga Nazareth. Basahin lang po natin yung John 1:46. John chapter 1 verse 46. At ito po yung sabi, no? Sinabi sa kanya ni Nathanael, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika tingnan mo. So, itong verse na ito is nagpapakita, and even in the historical records po, or yung mga historian, sinasabi nila na kinakamuyan po nila talaga yung Nazareth. Kumbaga, kasi maliit lang tong lugar na ito na para bang wala namang manggagaling dyan na maganda. Okay? Ngunit, ito din po ay, yun po, bakit po ina-highlight yung Nazareth natin ngayon? Kasi, di ba, sinasabi ko po kanina, kinakamuyan to ng mga Hudyo, pati na rin yung mga taga-Galilea, kinakamuyan nila yan. Bakit? Dahil ito din po ay isang pagtupad sa inihayag na noong una pa. Okay? Kumbaga, propesya na po yun. Saan natin mababasa yon? In Matthew chapter 2, verse 23. Tingnan lang po natin, sandali. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth, upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Okay? So, siya po ay lumaki, namuhay sa Nazareth kasi ito ay, na rin, kumbaga inihayag na, itinalaga na ito ng Diyos Ama, na yun po ang mangyayari, tatawagan siyang Nazareth. So, yun po ay pagtupad noong sinabi na, no. Bagaman, ito ay hindi direktang makikita sa Old Testament. Wala po tayong makikitang direct na verse sa Old Testament na nagsasabi na about itong binanggit dito sa Matthew, pero ipinahayag po ito sa iba't ibang kasulatan sa Old Testament. Last na po ito, pakita ko lang po sa inyo, mga Awit, chapter 22, verse 6 to 8. Sabi po dito, ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukutya ng mga tao at inahamak ng bayan. Silang lahat na nakikita sa akin ay tinatawanan ako, ninungusuan nila ako, iiling-iling ang kanilang mga ulo, ipagkakatiwala niya ang kanyang usapin sa Panginoon, hayaang kanyang iligtas siya, hayaang kanyang sagipin siya sapagkat kanyang kinalulo. Okay, so hanggang 7 na po pala, sorry. Okay, so yan po, no? And another verse is in Isaiah, asan ka Isaiah? 49 verse 7. 49 verse 7. Teka lang to, malapit na. So, ito po yung sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng manunubos ng Israel at ng kanyang banal, sa lubos na hinamak, no? Sa kinakasuklaman ng bansa, ang lingkod ng mga pinuno, ang mga hari ng mga pinuno ay makakita at babangon at sila ay magsisisamba dahil ang Panginoon na tapat sa banal na Israel na siyang pumili sa iyo. So makikita nyo dito yung description, no? Kanyang banal, siya hinahamak, kinasusuklaman ng bansa, at ang kinasusuklaman ng mga bansa. And another verse, last po ito, chapter 53, verse 3. Sabi dito, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahahalagaan. So, yun po, Nazareth. Yun lang po yung masishare ko doon. Katuparan na nasabi na rin sa Old Testament. So, yun. So, salamat no dun sa exegesis. So, definitely, may itong Nazareth, no, ay may sinasabi sa atin na ang Panginoon talaga ay siyang may gawa, sapagkat yung mga bagay na kinamumuhian
itinatakwil, ay siyang kanyang ginagamit. That is para ipamukha din sa atin na siya ay Diyos. At tayo, bagaman tao, pero hindi natin may pagkakaila na nandun yung pride kasi, pride natin. So ako yun yung nakikita ko sa katauhan ng ating Panginoon. Yung humiliation niya, ginawa niya, pinakita niya sa atin. Kasi tayo hindi natin kayang gawin na i-humiliate yung ating mga sarili. Kasi nga we are gusto nating maging Diyos. Kahit na sinungaling ang magsasabi na ayaw nilang maging Diyos. Sa totoo po, ang bawat isa sa atin ay Diyos ng bawat sarili natin. Dahil hindi natin kailanman kaya at malulunok na gampanan yung kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang ating kalooban ay laging taliwas sa kanyang kalooban. So ayun, maganda yung mga nabanggit, and surely yung mga nagsulat ng gospel, si Lucas included, ay ito rin yung nabasa at inihayag ng Espiritu Santo sa kanila, na tunay na ang Misaya o ang Kristo ay manggagaling sa bayan ng Nazareth, isang maliit na bayan. So, yung insignificance ng Nazareth, pinakita yon doon sa mga verses na nabasa. So, yan, salamat, So, I think mag-move on tayo sa 27. Sa 27 naman, mababasa natin dyan, nasa bayan nga na tinatawag na Nazareth, ay si Gabriel na isinugo ng Panginoon sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David, at ang pangalan ng birhen ay Maria. So dito sa verse 27 naman, doon pinakita na yung mga persons of interest nitong ginawang pagsugo ng Panginoon sa isang anghel. Kasi alam po natin na ang mga anghel, ang kanila pong gawain is bilang tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. At dito, ang Birheng Maria. So, needless to say, pinag-uusapan dito is yung kilala naman na natin, si Mama Mary. Si Mama Mary na mahal ng marami, lalo ng mga kapatid nating Katoliko. So sobrang pagmamahal nila kay Mama Mary. Talagang gano'n na lamang po yung kanilang pagbibigay ng respeto sa kanya, bilang siya nga daw ay ang ina ng Diyos. Okay? So one of the reference naman, in fairness to that doctrine, is Luke 1:27. Dito, yun nga, dahil nga sa kanya ipinahayag ng Panginoon, na siya ay magkakaroon ng anak, at ang kanyang anak ay ang anak ng Diyos. So, that makes her ina ng Diyos. Okay? So, kilala natin yung pinag-uusapan dito. So, kanina, nung tinanong ko yung bakit sa Nazareth, gusto ko lang sana malaman, kasi hindi ko pa to nalalaman, kung anong ginagawa ni Mary sa Nazareth, o taga doon ba talaga yung lipi, tawag dyan, yung kamag-anakan ni Mary. So, gusto ko lang yun sana malaman. Pero kung meron lang naman, makakapag-share ulit sa atin. Pero kung wala naman, so yun yung pagkakakilala natin kay Mary. Na siya nga ay virgin when he conceived our Lord Jesus Christ. At bagaman siya ay kumbaga
itinakdang ikasal or betrothed or yun nga itinali kay Jose, pero yun nga siya ay nanatiling berhen, at mamaya mababasa na rin naman natin yun dahil ipinaliwanag din naman sa mga susunod na talata. But baka meron lang gustong mag-share before we move on to the next talata. Baka meron din kayong mga ano dyan, exegesis. Ayan, si Rael. Ay, meron. Siya muna daw. Ano ko lang. Kasi, nilabasa ko, di ba, yung time na may nagpakita na anghel sa kanila kay Jose, di ba? Na binalaan sila na yun nga yung kay Herodes. Kaya parang sila napapunta sa Nazareth. Parang yun lang ano pa. Okay, pero yun, ano na yun tao na si Jesus Christ. And dito, pangako pa lang, word pa lang. So, tinatanong ni Daddy kung si Gabriel yung ba yun, yung messenger na yun. Wala na banggit. Pero ano Walang yun ata? Bali, di ba pinanganak na si Panginoong Hesus sa Bethlehem? Tapos di ba papunta yung mga wise men doon sa Sabsaban. Ibig sabihin nandun pa sa Bethlehem. Ngayon, nung nakita na ng mga yung wise men, pabalik na sila. Hindi na sila bumalik kay Herodes. Tapos sinabihan na ng anghel. Tapos doon ata sila nagpunta sa Egypt pagkatapos nun. Egypt na. Tama ba? Egypt na ata. So, wala na sabi. So, yun. Maganda yan na banggit ni Daddy kasi nga, importante rin talaga yung chronology, no? Para hindi tayo nalilito. And ito, sa Luke 1:27, ano pa lang to? Ito pa lang yung parang pagpapakilala o pag-herald na yun nga sa isang berhen na iko-conceive ang ating Panginoong si Jesucristo, no? Sa pamamagitan ng anghel. So, yun, alam naman na natin na ang one of the key purpose at saka work o gawain ng anghel ay maghatid ng mensahe ng Panginoon. So, sige, baka ano pa, yun, okay na ba sa inyo yun? Or pwede na tayong mag-move on sa 28? Pwede magdagdag lang, Tol, sa sige. Sa salitang birhen. Dito sa birhen. Kasi hindi ko lang na-note, hindi na ako nagka-time kanina. Pero base lang din sa nabasa ko, kung sana maging tama yung pagkakaalala ko. Very important itong binanggit dito na sa isang birhen na takdang ikasal sa isang lalaki, yun nga, no, ito yung magiging ina, no, ng ating Panginoon. Napaka-importante na birhen siya kasi it shows, pagpapakita din ito na yung free from free from tawag dyan, Tol, yung fallenness, yung nature natin na tao, hindi nabahiran talaga ang Panginoon. Kaya nga may verse akong nabasa kanina, hindi ko lang talaga na-note kasi nagda-drive kasi ako kanina. Pero sabi nga doon, kaya tinawag siyang the Holy One of God. Okay. So, yun, yung napaka-importante na maging malinaw sa bawat isa na nung pinaglihi po ni Mary ang ating Panginoong Hesus, siya talaga ay birhen. Wala talagang, nabasa naman din natin dito. Kaya nga parang nagtaka si Mary, di ba? Wala naman akong nakilalang lalaki, sabi niya. By the way, yung nakilalang lalaki po dito, kung titingnan po natin sa original text, ang ibig sabihin po nun, yung intimate na, kung ano yung, di ba, ginagawa ng isang mag-asawa, yun po ang ginagamit dito, nakilala. Ayun po. And then, yun ang isa sa importante dito sa salitang birhen. Tapos yung nakatakdang ikasal, makikita din natin dito, kasi alam nyo po ba, ewan ko kung custom lang to ng mga Hudyo or
ito ay parang isa sa mga kautusan nila. Parang law talaga siya, kautusan. Ito palang nakatakda ikasal, it is parang good as, na po to, parang good as kasal na sila. Pero without any sexual intimate activities. Okay? Pero good as kasal na siya kasi po, para po pala, di ba dito pag engage ka, tas gusto mong, sa atin sa modern time, pag engage ka na, pwede kang umayaw anytime. Walang problema yon. Pero dito pala, kung gusto mong yung pagiging nakatakdang kasal nyo pa lang, kailangan mo talaga pala mag-send na ng letter of yung letter of divorce na. Divorce, no? Yun ng paraan upang mapawalang bisa na. And then, although we are reading from Luke, pero doon kasi sa Matthew ito na highlight yung ginawa po ni Jose, na 'di ba sabi niya sa Matthew na makikita natin doon yung mercy and yung na tunay nga na matuwid na tao si Jose. I mean, nagre-reflect talaga yung pagbubuhay ng Panginoon sa kanya kasi ang consequence pala talaga, kahit hindi pa sila kasal, kasi nga good as kasal na nga to, pala talaga, stone to death, no? Pero si Jose, ayun nga, dahil nga din sa pagiging masunurin niya sa Panginoon at pagiging mahabagin niya. 'Di ba sabi sa Matthew, ipalihim na lang daw niya nakalimutan ko lang yung term, basta palihim na something. So, ayun lang din, yun lang din yung ma-share ko sa inyo, and to give you idea about dito sa pagiging nakatakdang ikasal. Hindi po to normal lang na kasi sa mata ng mga tao, pag nalaman nila na nabuntis si Maria at hindi sila kasal ni papatayin talaga dito si Maria. So one of the implication is makita din natin yung protection ng Panginoon. But anyway, yun lang yung gusto ko i-share sa word na birhen at yung nakatakdang ikasal. Ayun. So, yun, napaka informative, no? And explanatory at the same time sa atin na yung implication ng pagiging birhen ni Maria dito. At ito, sa nalalaman niya natin, siya ay magbubuntis, no? Na hindi doon sa kanyang lalaki na kung saan siya ay itinali na nga. So, ito ay isang delikadong business, no, for Mary, no? And mamaya mas lalo pa nating mapagtatanto na talagang ito ay hindi lang basta happy go Merry na, no, Merry Christmas na, kasi yon na-conceive ko na yung Holy One of God. Okay, so hindi pala ganun. So salamat sa pagbibigay sa atin ng mga ganong information. Sige, let us move on to 28. At yan na nga, lumapit ang anghel sa kanya, kay Mama Mary, at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo." So, ako, alam ko, no, na ito ay alam natin, lalo tayo galing sa simbahang Romano-Katolika, no? At alam natin tong salutation na to, no? Ito ay yung pagsalute ng isang anghel na si Gabriel, no? Kay Mama Mary nga, kung tawagin natin. So sabi dito, magalak ka. Pero yun ba talaga yung naramdaman ni Mary nung ito ay binati siya ng ganito, no? Or nagsalute sa kanya ang isang anghel, "Ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." So ito kasi yung verse na ginagamit talaga ng Roman Catholic upang sabihin talaga na si Mary ay hindi to basta-bastang babae. Siya ay free from original sin.
Mama Mary is not a sinner. Siya ay pinagpala, no? Siya ay puspos ng pagpapala. So, okay. Ako, alam ko, importante ito para sa atin. Itong verse na ito. Sapagkat marami sa mga makakasalamuhan natin na nandun pa rin sa kanilang katuruan na tinuturo nga sa kanila ng mga pare. Na ito yung verse na ginagamit. Ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo. So, any comment from this? Alam ko meron kayong comment dito sa salutation na to kay Mary. Lalo ngayon na kayo ay nahayagan na ng salita ng Panginoon, no? Ng Espiritu Santo. So, I'd like to hear from you if tunay na bang nabago yung inyong pagkakakilala kay Mary ngayon. Sino ba yung mga dito, mga Sagrado Katoliko? Okay? So, gusto ko kasi ganitong conversation kasi si Mama Mary kasi ay malapit, no, sa bawat isa sa atin. At itong ikaw ay pinagpala, no, ay alam na alam natin. O kung alam na alam ba talaga natin o ngayon lang natin nalaman kung anong ibig sabihin nito. Okay? So ito ba ay nangangahulugan na si Mama Mary ay talagang siya ang pinagmumulan ng pagpapala or siya ay katulad ng lahat ng mga iniligtas ay napag-anuhan lang, kumbaga naging recipient lang or tagatanggap ng pagpapala sa tagapagpala, no? Okay? So, ano yung ibig sabihin ng pagiging tahimik ng bawat isa sa dito sa natin sa Bible study room? Okay? So gusto ko lang marinig, no? Or talagang mga pasaway kayong mga Katoliko. No? Okay? Wala, no? So, yun sana yung gusto kong yung mga talagang alam nyo yun, yung Sagrado Katoliko eh. Kasi talagang mahirap eh. Wala kasi dito si Tita Che eh. Nandiyan ba si Tita Che? Andyan. Ayan, dyan ba si Tita Che? Ayan. Tita Che. Anong Lola Lita din, tol. Tanongin mo si Lola Lita. Si Lola Lita. Kasi active si Lola Lita din sa So maganda marinig din natin. Sandali. Kasi sa napag-aralan ko, kaya pinagpala si Maria dahil siya talagang birhen. Hindi siya nagalaw ni Jose, hindi siya nabuntis siya, naglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, di ba? Kaya siya ang pinagpala ng ating Panginoon. Dahil siya ay birhen. Birhen talaga siya. Naglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi siya nagalaw, hindi siya ni Jose. Yan ang napag-aralan ko sa sa Bible. Dito sa Luke 1:26. Siya ay birhen, kaya siya ay pinagpala dahil hindi siya, pinagpala siya, binigyan siya ng anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba ganon? Okay. Sige. Yun, salamat Kaya, kumbaga, kumbaga yung nakita natin sa pagbubuntis ni Birheng Maria ay siya ay tunay ngang birhen. At wala namang nag-aano sa atin. Kumbaga, wala namang nagdi-deny or ayaw maniwala. So, lahat tayo naniniwala nga. Pero yung pinagmumulan kasi ng katuruan ng Katoliko ay dahil nga, di ba, ang tawag nila kay Birheng Maria ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos.
ay anak ng Diyos, ina ng Diyos. Okay? So, at itong verse natin, kung babasahin, ano ba to sa saan ba galing yung full of grace? Or ibang talata yung tol? Or ibang talata yung Hail Mary, full of grace. Ayan, no? Alam na alam ni Mami, no? Hindi, naririnig ko kasi. Okay. So, ang gusto ko lang maano is yung pagiging puspos ba sa pagpapala ni Mama Mary, anong ibig kahulugan nun? Sige, Sai. Hindi ko unmute. Ayan na. Ay, nag-ano. Wait lang. Dito na lang. Doon ka sa mic nila, Kuya Sai. Ano? Yung about sa ano yung sabi mo ko yung puspos ng pagpapala. Ano yun? Yung biyaya na natanggap na biyaya. Hindi siya biyaya na yung ibibigay sa iba. Yan, natanggap na biyaya. Yun. Okay. Narinig ba yun? Narinig. Okay. So, natanggap lang talaga. Katulad ng bawat isa sa atin, tayo ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ganun din po yung nangyari kay Ma'am. And hindi po natin iniaalis yun na talagang bukod na pinagpala siya. Kasi nga sabi ni Lola Lita kanina, walang ibang babae, no, in history na siya ay kumbaga nagbuntis, no, na isang birhen. At hindi lang basta iyon, no? Siya ay pinagpala dahil yung kanyang pinagbuntis, no, ay ang Panginoong Hesukristo. So, sana wala na talaga sa atin na yung salutation na bukod siyang pinagpala ay parang magbibigay sa atin ng maling katuruan na kung saan meron din kakayanan si Mary na magpala kasi siya ay puspos ng pagpapala. Siya ay tagatanggap lang. At malinaw na malinaw yon at siguradong sigurado tayo doon. Kasi hindi natin nabasa yung 39 or yung next na mga verses sa 38. Si Mama Mary ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. Yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. So, okay. Okay. Verse, mag-move on na ba tayo? Or meron pa kayong gustong i-share regarding this matter sa verse 28? Okay. So, sige, let us read from 29. Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. So, okay, malinaw sa atin naguluhan si Mama Mary, bakit siya binati ng ganun bigla ng isang anghel? Ikaw ay pinagpala. So, ano ang meron? At bakit siya naguluhan? So kung mapapansin nyo, nagtatanong lang talaga ako. Kasi Bible study, ugaliin na po natin. Ano? Siguro naman, baga, hindi naman na rin tayo nagkukulang sa preaching. No? Every Sunday, punong-puno po yung preaching. Now is our time to be
exegetes ourselves. Tayo naman po ang mag-aral. So ano po, gusto naman po namin mapakinggan yung bawat isa sa inyo. Ano pong ibig sabihin nung bakit siya naguluhan? O anong dahilan bakit naguluhan si Mama Mary o si Mary? Na ganun ang kanya, na ito ba ay may kinalaman sa doon sa pagbati, doon sa pagbibigay respeto sa kanya, or ano, or anything? Baka meron kayong ma-share. Bakit naguluhan? Or ito ba ay dahil ito talaga yung response, no, ng isang tao. Mama Mary is an ordinary human being. Nalaman na natin yon sa 28. No? At wala namang nag-deny sa inyo. Na siya ay katulad natin, tao lamang. So, baka, is it kaya siya naguluhan? Kasi ito talaga yung isang response talaga na mangyayari kapag ikaw ay nasa harapan ng presensya ng Panginoon. Okay? Or meron siyang ibang bagay na naguluhan siya. Bakit kaya ako naging curious ba si Mama Mary? Bakit siya naging bakit siya pinagpala? Yun ba yung agad na nasa isip ni Mama Mary? Okay? Sige, Tal. Ano ko lang. Kasi hindi ko pa talaga to na masyadong nabigyan ng pansin yung dito na part. Pero base na rin sa konteksto kasi mula kasi sa 28, ito nga, 'di ba, may mga nagkamali nga na i-interpret ito na sabihin nilang yung pagpapala din ay manggagaling kay Mary. Pero verse 28, malinaw talaga na pinapakita na ang pagpapala ay naibigay lang din kay Mary. Hindi kailanman manggagaling kay Mary yung pagpapala. Hindi yan mangyayari, no? Dahil ang Panginoon lang ang siyang, yun nga, nagbibigay ng pagpapala. And verse 29, para sa akin, sa ngayon, kasi nga hindi ko pa no? Kumbaga, dito natin makikita din yung na ordinaryong tao lang talaga si Mary. And kumbaga wala siyang kaalam-alam. Naguluhan siya. Sa nakikita ko lang sa pagbabasa natin ngayon. Wala siyang kaalam-alam eh. Kasi unlike ni Zacarias na pari na nagsisilbi sa templo, somehow si Zacarias ay may mas alam. Di ba nga napag-aralan natin na nananalangin din si Zacarias, yung sagot, kumbaga tinugunan ng Panginoon yung sagot sa panalangin ni Zacarias. Kaya lang naging mali lang ni Zacarias, hindi siya naniwala, no? Nagkaroon siya ng pagdududa. Now, kasi nga mamaya kasi later on may ikukumpara natin itong naging tugon ni Mary sa naging tugon ni Zacarias. Dito makikita natin sa 29, naguluhan siya eh. Hindi sinabing natakot, 'di ba? Iba yung word na ginamit. Ewan ko lang sa original text, pero dito kasi perplexed. Kumbaga, naguluhan siya. Kumbaga, 'di ba, pag naguluhan ka, kumbaga hindi mo alam kung ano nangyayari. Kumbaga, hindi niya alam bakit may biglang lumitaw na anghel, no? And siguro kasama na rin doon yung pagkatakot kasi sabi kasi sa 30, sinabihan siya ng anghel, huwag kang matakot. So, siguro, pero pinapakita dito na natakot din talaga si Mary. Sa ngayon, yun lang yung parang
Maano ko, ewan ko lang kung And, ayan, malaking tulong yun. And tama naman na talagang dito, parang paghahambing sa yung nangyari nga na pagpapakita rin ng parehong anghel, no, kay Zachariah. Ngayon naman sa Berheng si Maria. So, dito talagang nakita natin na yung bagay na ito ay hindi inasahan. Hindi inasahan. Kagaya ng bawat isa sa atin, hindi natin inasahan na mangyayari sa atin ang pagpapala. Same sa pagpapala ng Panginoon sa Berheng si Maria dito sa nakatala kay Lucas. So, para sa akin naman, ito malaki ang sinasabi nito tungkol sa pagiging surprise at pagiging surprise gift ng pananampalataya na meron tayo, ng kaligtasan na meron tayo, ng justification na meron tayo. At iyon ay naging sa atin, ibinigay sa atin yon na wala tayong kamalay-malay. Yung kamalayan natin sa mga bagay ay kumbaga wala, no? Tayo yung mga tinatawag ng mga walang malay. Pero na ipinagpala. Dito, though merong parang pagtataas kay Mary, pero basically hindi yun pagtataas kay Mary. Siya ay lubos lamang na pinagpala. No, higit sa lahat, higit sa mga babae. Pero hindi yun nangangahulugan na siya ay higit sa lahat, sapagkat mayroon lang isang higit sa lahat. At yun ay ang nagpapala. Kasi never na yung mababa ang estado ang magpapala doon sa mas mataas na estado. So actually, itong Luke na nabasa natin, Lucas 1:28 to 29, ito ay isang sa atin, kumbaga talagang katuruan, doktrina sa atin na siyang higit sa lahat lamang ang may kakayanang magpala. So, those na magsasabi, I bless Jesus Christ, na para bagang siya pa, dahil ginagawa ko ito, ako ay naggagawa ng deliverance, ako ay nagagawa ng healing, and therefore I bless the name of Jesus Christ, the name of God. So, para bagang mas inaako mo yung dapat na hindi naman angkop para sa iyo sapagkat ikaw ay isang tagatanggap lamang. So you see, the gospel that we have is the true gospel because the gospel is supposedly to bring glory to God alone. And God never shares His glory. So by declaring that Mary is the mother of God, insulto po yun para sa Panginoon. Not that naiinsulto siya sapagkat walang makakapag-insulto sa kanya. Okay? Pero ito ay sampal sa Panginoon. Baga, kabaligtaran ng sinasabi mong pagpapala sa Panginoon. Yung ginagawa nitong mga tagapagturo na inililihis tayo sa Berheng Maria imbes na sa pinag-uusapan ngayon, yung nakatakdang pagdating ng hari ng Israel. So ayun. So I hope by those verses naging malinaw sa atin yung mga bagay na yun. Yung mga key points talaga yun. Importante talaga. Para the next time, pag meron kayong nakitang devoted kay Mama Mary, he will ipo-point kanya dito sa verse na to, pero ikaw, ipo-point mo siya sa verse na to with the illumination na meron ka dahil sa Espiritu Santo na bumuhay sa iyo. So, I hope, nakatulong, no? At napalakas ang ating pananampalataya sa mga nabasa natin. Baka meron kayong madagdag before we end. Okay, so, if wala na, so,
yun, i-close natin yung ating Bible study and tomorrow, we will meet again. So, pray to God. Let us pray to God. Father, salamat. Tunay nga na ikaw ang Diyos at ikaw ang dakila. Sapagkat sa iyo ay walang makakapagbigay ng konseho sapagkat ikaw ay siya na, no? Bago pa man nilikha ang lahat ng bagay. Ikaw ay ikaw na. Panginoon, salamat na kami ay binigyan mo ng maturity. Kami ay pinapalakas mo. At ito ay ayon sa iyong kalooban sapagkat ito ay nakatala sa iyong salita. At ganoon na lamang po ang aming pagbibigay, respeto, at pagdadakila sa iyong natatanging salita sapagkat ito ang katotohanan sa amin at magtuturo sa amin. Panginoon, salamat na sa aming pag-aaral pa ay bigyan mo po kami ng kalakasan. Bibigyan mo kami ng kalakasan at ng talino na sa iyo lamang po nagmumula. Itong lahat ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun. See you. Sa iyo, Babu. See you. Thank you po. See you ulit bukas.